Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, October 25, 2025. Disclaimer, Eman Atienza death, ini-report ng international news outlets. New York Post, direktang tinukoy ang dahilan ng pagkasawi ni Eman Atienza. Hindi lamang ang mga news outlet sa Pilipinas ang naglabas ng balita tungkol sa pagkasawi ng social media influencer na si Eman Atienza, anak ng TV host na si Kim Atienza. Ibinalita rin ito sa malalaking international news outlets gaya ng New York Post, TMZ, Daily Mail, People, US Weekly, at ibang mga pahayagan sa iba't ibang bansa. Pumanaw si Eman sa edad na 19 sa Los Angeles, California, noong October 22, 2025. Siya ay 19. Sa official statement na inilabas ng pamilya ni Eman, ang kanyang mga magulang na sina Kim Atienza at Felicia Hang Atienza at mga nakatatandang kapatid na sina Jose at Ilayana, hindi direktang tinukoy ang sanhi ng pagkamatay niya. Ngunit ipinahiwatig nilang may kinalaman ito sa kalusugan ng pag-iisip. Sa report ng ilang international news outlets, direkta nilang tinukoy ang salitang suicide na dahilan ng pagpanaw ni Eman sa murang edad. Headline ng New York Post, TikTok star Eman Atienza, 19, dead by suicide as TV host dad pays tribute. Nakasaad naman sa headline ng People, influencer Eman Atienza dies at 19 after being found in her LA home. Headline ng TMZ, TikTok star Eman Atienza dead at 19. Nakasaad sa US Weekly, Filipino TikTok star Eman Atienza dead at 19, she brought so much joy. Sabi naman ng Daily Mail, TikTok star Eman Atienza dies aged 19 as TV host father pays heartbroken tribute. Nalaman ni Kim ang masakit na katotohanan tungkol sa pagpanaw ng kanyang bunsong anak noong Huwebes, October 23. Pero sa kabila nito, sumipot siya sa live telecast at ipinagpatuloy niya ang kanyang taping para sa TikTok Lock, ang morning variety show ng GMA7. Kabilang sa mga host ng TikTok Lock si Kim. Napansin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ang kakaibang kalungkutan at katahimikan ng TV host, pero hindi nila alam ang nangyari at hindi sila nagkaroon ng hinala sa bigat ng pinagdaraanan niya. Ipinakita ni Kim ang tunay na kahulugan ng professionalismo dahil kahit nagluluksa at nagdurugo ang kanyang puso, hindi ito nahalata sa live broadcast ng TikTok Lock noong Huwebes at sa taping ng 3 kabanata ng programa. Ang depresyon ay seryosong usapin. May mga organisasyong handang tumulong sa mga taong dumaraan sa ganitong kondisyon. Katulad na lamang ng National Center for Mental Health na inilunsad ng Department of Health. Para sa nangangailangan ng tulong, maaring tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline, 1553, landline 02-7-989-8727 at mobile number 0966-351-4518. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat, adios!